Alright, magandang gabi po sa bawat isa sa mga kaibigan ko. This is Hensome Baptistimen, Pastor Ken. At welcome po muli kayo sa ating Berean Daily Room, Searching the Scriptures. Ano po? So, Berean Room live tonight. At tayo po ay magtatalakay at mag-aaral, magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa kabila ng maraming masamang balita, sa kabila ng maraming kabisihan o maraming tinig o alingaw-ngaw, ingay ng mundo na ating naririnig, pakinggan naman natin ngayong gabi ang mensahe ng Panginoon. Pero bago yon, makinig muna tayo ng konting himnaryo at ishare po natin ang ating live sa ating pong mga wall para maging daluyan tayo ng mensahe ng Panginoon. Malay nyo, sa pamamagitan ng maliit na gawang kabutihan na yan, ay may mga ligtas, may mabago ang buhay, at may matugunan sa kanilang pangangailangang espiritual. Sige po, sa loob po ng 4 na minuto, tayo po ay mag-uumpisa. Share po muna natin ang ating live. Magandang umaga po ay gabi po, Ma'am Mercy. Ayan, shoutout po kay Ma'am Mercy Frugoso, watching from Galilee. I-share muna po natin. Broken spirit, launch me to victory beneath the risen flood. You can sing with me. I heard about this mansion that's built for me. Made the lame to walk again, cause the blind to see. Take quiet to Jesus, broken spirit. To me the victory in Jesus, my Savior, forever. Sought me and bought me His redeeming blood. Excuse me po. He plunged me victory beneath the crimson flood. Alright, so magandang gabi po muli sa bawat isa. At good evening din, Sister Rads. At sa iba pa pong viewers natin dyan na hindi man kayo nagko-comment. At nagpapasalamat tayo sa Diyos na buhay tayo, masigla, malakas. At hindi sa atin tumama yung lindol na tumama sa Jensen. Salamat sa Panginoon. At alam natin, pagdating sa lindol, tanging Diyos lamang naman ang may kakayanan na magyanig ng daigdig. At sa kanyang puot o galit, walang makakapigil. At merong mensahe ang Diyos sa atin sa mga lindol. At di lamang po yun sa mga pagguho na naranasan ng ating mga kababayan, ng ating mga kapwa Pilipino. Nakikidalamhati po tayo sa mga namatay, sa mga namatayan, sa mga nawalan, sa mga nalugian. Ikinalulungkot po natin ang pangyayari na ganyan. Pero gayunpaman, nagtitiwala tayo sa dakilang plano ng Diyos na nakakaalam ng kinabukasan at kung ano man po ang kinahinatnan ng mga tao pong nasa lanta, ipinagkakatiwala natin ang lahat sa Diyos. Sa ating pag-uumpisa, tayo po muna ay manalangin. Manalangin po muna tayo. Dakila namin Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat sa gabing ito, sa masarap na pakiramdam, sa salita mong hindi bawal pag-aralan, sa amin pong mga kasama, through online ministry. Salamat Panginoon sa mga patuloy po na kapatid ko na sumusuporta sa gawain mo at nagmamahal din po sa iyo. Sa mga kapwa ko lingkod
At sa oras pong ito, patawarin nyo kami anumang aming pagkukulang pagkakasala. Maging ang oras na ito ay pagkakataon na maturuan mo kami, ipakita mo sa amin, Panginoon, ang magandang plano mo at maging kalakasan po namin ito sa spiritual na buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen, Amen. So, magandang gabi muli sa bawat isa. Ang ano po natin ngayon ay patungkol sa being a friend of sinners. Ito po ay isa sa katangian ng Panginoong Kristo Jesus. A friend of sinners. Tinawag po siyang kaibigan ng mga makasalanan. Sa Mateo 11:19, naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom at kanilang sinasabi, narito ang isang taong matakaw at manginginom ng alak, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan, datapwat ang kanyang karunungan ay inaaring ganap ng kanyang mga gawa. Sa Lucas 7:34, halos ganun din, naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at inyong sinasabi, narito ang isang taong matakaw at manginginom ng alak, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan, a friend of sinner. So, ito po ay titulo rin ng Panginoong Kristo Jesus nung po siya nagkatawang tao narito sa pisikal na mundo. Ang katagang kaibigan ng mga makasalanan o maniningil ng buwis ay unang ginamit po yan bilang pagpaparatang sa Panginoong Kristo Jesus laban po sa kanyang ginagawang pakikisalamuha sa mga makasalanan. Ano po? Hindi po maunawaan ng mga pinunong panrelihiyon noon na yung mga pariseyo at ng mga eskriba kung bakit si Jesus ay nakikisama sa mga maniningil ng buwis. Mga itinatakwil po kasi yun ng lipunan at mga kilalang makasalanan. Kumbaga sa panahon natin, baka isipin nyo, ay sangkot yung mga yan sa flood control. O di kaya sila yung mga kurakot na nasa gobyerno. Tapos sinamahan ng Panginoong Kristo Jesus. So yun po yung kanilang pagtingin sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan na sinamahan ng Panginoong Kristo Jesus. Ipinapagpalagay nila na ang pakikisama ng Panginoong Kristo Jesus ay pagsang-ayon sa kanilang maling gawain at pamumuhay. Ngunit, ang pakikisama ni Kristo sa mga makasalanan ay hindi upang makibahagi sa kanilang mga kasalanan. Tandaan po ninyo yan. Halimbawa po, may pagkakataon, baka makita nyo ang mangangaral o lingkod ng Panginoon, diba? May kasama at nakakausap, tapos bigla may hawak ng bote ng halimbawa, sabihin natin Red Doors Beer o Tanduay. So, ang utak agad ng utak pariseyo, iniisip nila na sumasang-ayon na yung pakikisama na yun na nakikita, hinusgahan agad nila na siya rin maaring sumasang-ayon at nagtotolerate ng ganong kasalanan. Ngunit nililinaw natin, hindi po yun upang makibahagi sa kanilang mga kasalanan, kundi upang dalhin sila sa kaligtasan. Ito po ay misyon na bagamat naroon ang Panginoong Kristo Jesus, hindi partisipasyon o pakikisalamuha sa kanilang gawaing masama, kundi pag-abot sa mga naroon ng mga makasalanan. Sa Lucas 19:10, sabi po ng Biblia sa Tagalog, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sa Marcos 2:17, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ng mga matuwid. Excuse me po. Ang sabi ng Panginoong Kristo Jesus, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Si Kristo Jesus po naparito para po tawagin tayong lahat ng makasalanan. Iligtas, hanapin po tayo sapagkat nawawala tayo. Ano po? Si Jesus po ay kaibigan ng makasalanan, ngunit hindi kailanman kaibigan ng kasalanan. Malinaw po yan, kaibigan siya ng mga taong makasalanan, ngunit hindi kailanman ng kasalanan. Ano po? Tinanggap niya ang mga makasalanan ng hindi sinasang-ayunan ng kanilang makasalanan pamumuhay. Minahal niya ang mga makasalanan tulad natin.
nang hindi isinasakripisyo ang kanyang kabanalan. Nakisalamuha siya at pwede rin nating gawin sa mga makasalanan nang hindi nagiging katulad nila. Pwede po yan mga kaibigan. Ipinapakita po nito na ang puso ng Diyos ay para sa sangkatauhang nahuhulog sa kasalanan. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin at tayong lahat sa kanyang paningin ay makasalanan. Sabi po ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Anong tawag nyo sa nagkasala nga? Hindi ba ang kanyang kalikasan ay makasalanan? At hindi na nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maganda ang kalooban ng Diyos. Siya nang bumaba rito. Nagkatawan tao siya sa Panginoong Kristo Jesus. 3 bagay lamang na ating pagbubulay-bulayan na kung papaano ang Panginoong Kristo Jesus ay tinaguri ang kaibigan ng mga makasalanan. Ang mga tunay at nagsasabing Kristiyano dapat maging palakaibigan din tayo kahit sa mga makasalanan. Tayo man din ay mga makasalanan, ngunit biyaya lang ng Diyos, pinapawalang sala, inaaring ganap, pinapaging matuwid, binabago. Ano? So tayo po ay may misyon, humayo, ipangaral ang ebanghelyo, gawing disipulo o alagad ang malahat ng bansa at bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. At turuan silang sundin lahat ng inuutos ko. At ako'y kasama ninyo hanggang sa kawakasan ng daigdig. Una po, the revelation o pagpapahayag. Ano po ang naihahayag sa ginawa ng Panginoong Kristo Jesus na nakisalamuha siya sa mga makasalanan? Una po, ang habag ng tagapagligtas, the compassion of the Savior, yung kanyang pag-ibig na may pagkilos. Sa Roma 5:8, datapat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Ang titulong kaibigan ng makasalanan, ibig pong sabihin niyan mga kaibigan, ang ninanais ng Panginoon, ang kanyang gusto mangyari sa bawat isa sa atin, ay mga ligtas, masumpungan tayo sa piling niya. Yung pag-ibig niya, ibig sabihin, ito yung umaabot kahit po sa taong layo ng layo sa Panginoon o hindi kumikilala sa Diyos, pilit na umaabot, talagang gumagawa ng paraan ng Diyos, ang dakilang kaparaanan niya na ang Panginoong Kristo Jesus ay naparito pa, bumaba, nakisama sa atin, yumapak sa mundo ng makasalanan na ginawa ng tao, yung pagiging makasalanan na dinungisan ang magandang gawa ng Diyos. Ang tao madalas tagasira na lamang ng mga ginagawa ng Diyos na maganda. Pero yun dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinadadama sa atin. Yun po ang ipinapahayag ng pangyayaring si Jesus ay nakisama sa mga makasalanan. Kaya pala naman si Kristo Jesus na kahit siya ay Diyos, hindi niya inaring ang kanyang pagkapantay sa Diyos, kundi nagpakababa siya, nagpakumbaba, at nagkatawang tao ang berbo na nahang kasama natin, namasdan ng kanyang kalwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Hinahanap niya ang mga makasalanan bago pa nila siya hanapin. Nasumpungan po tayo ng Diyos. Kaya kaibigan, kung ikaw meron ng Kristo Jesus sa puso, tayo po ay sumama sa Panginoong Kristo Jesus na humahanap ng mga makasalanan. Patuloy tayong umabot, mag-akay ng mga tao. Ang kanyang misyon na magligtas, yun po ang ipinapahayag nun. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawawala. Yun po ang misyon ng Panginoon. So kung tayo bilang mga Kristiyano, hindi masama maging kaibigan ng mga makasalanan gaya ni Kristo upang ang misyon ay maipsatupad, maisakatuparan. Si Kristo'y naparito upang sumagip, hindi upang magtakwil. Amen? Kaya nga po, kahit po sa simbahan namin, welcome. Sabi ko, kahit yung ayaw maniwala sa Diyos, kahit sino ka pa man, welcome na welcome. Pagdating sa Diyos, iniibig niya at nais niya ang lahat ay mga ligtas. Sa unang Timoteo 1:15, di ba, mababasa rin po natin doon ang kalooban ng Diyos na maligtas ang lahat. Ang kanyang banal na habag, yung
pakikisama ng Panginoong Kristo Jesus sa mga manginginom, sa mga makasalanan, hindi sa kanilang ginagawa, wala siyang partisipasyon doon. So siya'y naparoon para magmisyon, hanapin sila at iligtas, tawagin sila, 'di ba? Yung kanyang banal na pag-ibig, minahal niya ang mga makasalanan nang hindi ibinababa ang kanyang pamantayan bilang Diyos. Minahal niya tayo, kahit hindi niya ibinababa ang kanyang standard, His holiness, His purity, So, yun din po ang nais ng Panginoon. John 8:11, ang sabi po ng Biblia sa Tagalog, humayo ka mula ngayon, huwag ka nang magkakasala. So, lagi po yan ang kalooban ng Diyos. So, mga kaibigan, lalo sa mga kapatid kong Kristiyano, hindi masama, lalo nasa eskwelahan na kayo. Sino ba mga kasama nyo dyan? Di ba mga makasalanan? Pag kayo nasa trabaho, mga makasalanan. Pag tayo nasa tindahan, mga makasalanan, nasa Facebook. Kasi ang totoo, lahat naman tayo makasalanan. So, ibig pong sabihin, wag lang tayong makipag-tolerate o makipag-compromise sa kanilang maling pamumuhay at maling katuruan o doktrina. Tandaan natin, si Jesucristo, ang banal na kaibigan na may pag-ibig na naghahanap sa mga makasalanan upang sila'y maligtas at mabago. Ang Panginoong Kristo Jesus natin, tularan natin, hayaan natin siya ang mabuhay sa atin, be a friend of sinners. Number 2, realization o pagkatanto. Nawa ating mapagtantuhan ang kalagayan ng mga makasalanan. Bago natin hangaan si Kristo bilang kaibigan ng makasalanan, dapat muna natin kilalanin na tayo rin ay kabilang sa mga makasalanang iyon. Sabi ng Roma 3:23, binasa na natin, lahat ay nagkasala nga. Sa Efeso 2:12, kung wala tayong Panginoong Kristo Jesus, ano ba tayo? Ano ba ang buhay natin? Tayo noon ay makasalanan sa harap ng Diyos, hiwalay sa Diyos. Walang kakayahang iligtas ang ating sarili kahit anong sikap mo, kahit may reliyon ka, kahit mabuti ka, mabait ka, pero makasalanan. Hindi ka makakatakas sa hatol ng Diyos. Buti na lamang ang Panginoong Kristo Jesus ay naparito upang sa hatol na hindi natin kayang tanggapin, siya na po ang umako, tumanggap para sa atin. In His substitutionary death and sacrifice, na dumanak ang kanyang banal na dugo, tayo po ay napapawalang sala. Lubha po tayong nangangailangan ng tagapagligtas. Gayon din, yung mga katrabaho natin, mga kapitbahay natin, mga kabarangay natin, mga kamag-anak natin, maging mapala kaibigan po tayo. Minamaliit ng mga Pariseo, yun akala nila, mga baral talaga sila na kataas-taasan, kung mahaba ang kasuotan at kinikilala ng tao. Minamaliit nila ang Panginoong Kristo Jesus noon. Ngunit ang Panginoong Jesus, hinahanap niya naman ang mga makasalanan. Yung mga ugali ng Pariseo, mga makasalanan, tinataboy talaga, minamaliit. Pero ang Panginoong Kristo Jesus, hinahanap sila. Sabi ng Panginoon, di ba? Naparito ako upang hanapin at iligtas ang nawawala. Realization o pagkatanto, hindi lamang ako nag-aaral tungkol sa mga makasalanang minahal ni Jesus. Ako mismo, tayo mismo, ay isa sa mga makasalanang kanyang pinuntahan upang iligtas. At bilang makasalanang nakaranas ng kaligtasan ng Panginoong Kristo Jesus na nakipagkaibigan sa atin, tayo man din dapat makipagkaibigan sa mga makasalanan. Pangatlo, the resolution or ang pagpapasya. Ano ba ang tugon natin bilang mga mananampalataya? Dahil si Kristo ay kaibigan ng mga makasalanan, paano ba tayo dapat mamuhay? Una, tanggapin ang kanyang pakikipagkaibigan. Hayaan natin ang Panginoong Kristo Jesus sa kanyang pakikipagkaibigan sa atin. Sa John chapter 15 verse 14, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Kayo'y aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Magtiwala tayo sa Kanya bilang tagapagligtas at lumakad na kasama Niya bilang Panginoon na kaibigan natin. Amen? Tularan natin ang Kanyang habag. Sa Jude chapter 1 verse 22, at sa ilang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Ibig pong sabihin ng mga pangungusap na yon ng Panginoon, di ba? Yun ang ating kinaibahan.
Kung meron tayong compassion o pag-ibig sa iba, sa mga makasalanan, magkaroon tayo ng kahabagan para sa kanila, mamuhay tayo sa kaibahan. Yung kalooban ng Diyos. Ibigay ng mga tao nang hindi isinasantabi ang katotohanan. Yun pong ibig pong sabihin natin. Mamuhay lang tayo sa katotohanan ng Panginoon. Abutin ng mga kaluluwang naliligaw. Kung meron kayong kilala, palagay nyo at kitang-kita nyo naman, naliligaw ng landas, napapahamak, diba? Mga kabataang hindi gumagalang sa magulang, palasagot, at bastos, kahit sa mga kinauukulan, sa mga naka-uniforme, hindi nila kinikilala, diba? Tayo po ay umabot sa kanila. Sabi sa Kawikaan 11:30, He that winneth soul is wise. Siya pong umaabot, diba? Ay pantas. Kung hinahanap ni Kristo ang mga makasalanan, dapat ding hanapin sila natin bilang kanyang mga tagasunod. Hanapin natin sila. 2 Corinthians 6:17, habang tayo humahanap o naghihikayat, umaakay ng mga kaluluwa, patuloy pa rin po tayong mamuhay ng hiwalay sa kanilang kasalanan. Ang pagiging magiliw sa mga makasalanan ay hindi nangangahulugang pagiging makamundo. Hindi nangangahulugang pagiging makamundo kung palaibig ka naman o magiliw ka sa mga makasalanan. Si Jesus pumasok sa sanlibutan upang impluwensyahan ito. Hindi siya kailanman na-impluwensyahan ito. Pwede po yun kung hahayaan natin si Kristo Jesus ang mabuhay sa atin. Ano po ang resolution o gagawin natin, mga kaibigan? Ibig sabihin, bilang Kristiyano, dapat iibigin natin ang mga makasalanan gaya ng pag-ibig ni Kristo Jesus sa kanila. Ipapangaral dapat natin ang Ebanghelyo gaya ng pangangaral ni Kristo at mamumuhay tayong banal gaya ng kanyang kabanalan. Tinawag tayo ng Panginoong Kristo Jesus upang maligtas at maglingkod sa Kanya at maghikayat. Si Jesus tinawag na kaibigan ng mga makasalanan, hindi dahil kinonsinti niya ang kasalanan, kundi dahil naparito siya upang iligtas ang mga makasalanan. Bilang mga Kristiyano o tumanggap sa Panginoong Kristo Jesus, ano po ang gagawin mo? Dapat tayo po sa desisyon na ituturo ko ang mga makasalanan kay Kristo habang pinapanatili ko ang isang banal na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Amen po? Kung amen, manalangin na po tayo. Ama namin Diyos, banal dakila sa lahat, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa pinagbubulay-bulay. Ayun, medyo naputol, So, paalam po sa bawat isa. God bless you all.